Hi guys, welcome back to the channel. Happy New Year 2026. Okay, time for me to vlog again and I really want to continue the China vlogs. And for this episode number 2, actually ito yung baka nga ito yung pinaka-importante sa lahat ng mga China vlogs na ilalabas ko. Kasi this is the essentials. So if you guys are planning a trip going to China, look no further. Ito, ibibigay ko na sa inyo lahat ng information at lahat ng mga natutunan ko sa latest China trip namin last November hanggang December 3. So, it's a 9-day trip. And ang unang-unang pinaka-importante sa lahat is meron ka ng airline ticket. So, maghahanap ka na, magbubook ka ng ticket mo. Pero kami, napili namin is Philippine Airlines because maganda kasi yung mga schedules nung nakita namin during that time. By the way guys, hindi ako affiliated sa lahat ng mga companies na ibabanggit ko dito. I-share ko lang sa inyo yung experience. Okay? So yun nga, napili namin yung Philippine Airlines. Maganda nga kasi yung mga schedules nila maaga. So pagdating namin doon, umaga pa rin, makakapag-lunch pa kami, makakapaglibot pa kami hanggang gabi. So hindi masasayang yung araw nyo versus na kukuha kayo ng flights na gabi na. Konti na lang magagawa nyo, tas tulog na eh. Again, nasa sa inyo po to. Hindi ko naman sinasabing lahat tayo mag-Philippine Airlines kasi magaganda rin yung mga prices, very competitive ang prices ng Cebu Pac at saka AirAsia. So, ito yung presyo nung flight na nakuha namin nung November. So, it's 15,000 per person. 15,000 pesos. So, bakit ko inuna yung plane ticket? Kasi hindi ka rin makakapag-apply ng visa pag wala ka pang plane ticket. Which takes us to number 2. Number 2 na pinaka-importante for me is your visa. Siyempre, kailangan nyo, hindi naman kayo makakapasok doon kung wala kayong visa. Sa totoo lang, malaking matitipid nyo kung kayo talaga maglalakad ng sarili nyong visa. Pero sa experience ko, hindi worth it. Okay? And sige, sasabihin ko na sa inyo kung ano nangyari. Pumunta kami sa China Embassy. Yung first time na pumunta kami sa China Embassy, long holiday. Okay, so after ng long holiday, bumalik na naman kami. Pagbalik na naman namin sa China Embassy, merong cut-off. Kasi sa sobra daw daming tao, kinat-off na nung mga Chinese na nagtitake ng mga application. So, 12 o'clock pa lang, wala na, cut-off. So, imagine niyo yun. Twice na pabalik-balik, yung gas pa lang yun, tsaka yung, syempre, yung transpo, yung kung ano man, hassle, yung oras, okay? And the third time is, sobrang haba ng pila. Ako na nga lang yung pumunta nung third time. Sobrang haba ng pila, tapos parang nagkaroon pa ng konting gulo doon sa embassy kasi parang meron pang mga nauna sa amin, sa mga nakapila. I don't know kung ano nangyari doon, pero ako nag-give up na ako. So I said, okay, that's enough. Ayoko na. Pupunta na ako sa Attic Tours kasi yung Attic Tours, sila yung nag-asikaso nung Japan visa namin. And ang nagastos namin dito sa visa, sa Attic Tours, kasama na yung lahat-lahat na 5,000 pesos each. Which is, honestly, okay na yun. Kaysa ma-hassle ka pa or ma-deny ka pa. Alam na kasi nila kung ano yung mga kailangan. So, mabilis silang tumawag sa amin or mag-email kung may kulang. Parang, oh sir, kailangan nitong extra documents, blah, blah, blah. Tapos i-send namin via email or scan email. Tapos, okay na. After I think 2 weeks, nakuha na namin yung visa namin. Walang problema. Mabilis. Yung sa Japan nga, mas mabilis pa eh. So, less hassle, gagastos ka nga lang, pero yung less hassle tsaka yung peace of mind, and most likely, mabibigyan ka din talaga ng visa kung kumpleto ka talaga ng requirements. Sasabihin naman nila sa'yo eh. Pumunta na kayo sa travel agency na kilala nyo or what, kasi malaking bagay talaga sila. Number 3, syempre may hotel ka. Magbubook ka rin ng hotel. Parang halos coincide nito sa flight nyo eh. Pag nagbook ka ng flight, magbubook ka na rin ng hotel. Kasi titingnan din nila doon sa embassy, kung pag kumuha ka ng visa, kung saan ka magsistay. Pwede rin naman kung may relatives ka doon sa bansang yon, or for example, sa China, may relative ka doon, pwede mong ilagay na lang yung address nila, yung names, ganon. Pero kami wala. So, nag-book na rin kami ng hotel. For the pricing naman sa hotels, iba-iba to. Depende rin sa season, kung kailan kayo pupunta. So, estimate na lang. Ang binibigay ko sa inyong estimate is yung naranasan namin. So, yung unang hotel is nasa 3,600. And yung pangalawa naming hotel sa Wuhan is nasa 2,500. 3,000 pesos per night average.
ang siguro iba-budget nyo kung pupunta kayo doon sa China. Again, this is around November to December. So mag-iiba-iba tong presyo. Estimate lang binibigay ko sa inyo. Okay, let's move on. Number 4 on my list is travel insurance. Napaka-importante nito. Hindi nyo masasabi kung ano ang magiging mangyayari sa ibang bansa, right? Baka maaksidente ka, knock on wood, syempre, none of us want that, syempre, di ba? Pero if nangyari yun, problema yan. Ngayon, pag may travel insurance ka, yun ang magko-cover ng mga medical expenses, kung ano man, dun sa ibang bansa. Okay, so ang travel insurance na nakuha namin is from AXA. And it cost us around 1,600 pesos each. Okay, so napaka-importante ito. I really suggest gastusan nyo na. Hindi nyo rin talaga masasabi. Sa China, may mga streets doon na, what do you call this? Kahit yung mga walkway, minsan dumadaan yung mga electric e-bikes nila doon eh. And syempre, e-bike, wala kang marinig. Hindi katulad ng mga motor natin, naririnig natin, di ba? Yung mga rider dito. Pero sa China, sobrang tahimik. Halos lahat na electric. And magugulat ka na lang dadaan sa tabi mo. So paano kung bigla kang gumanon or bigla kang, 'di ba, bigla kang nag-sidestep, tinamaan ka, aray ko po. Also, para meron ka na ring peace of mind. Kailangan talaga natin may peace of mind na hindi tayo masyado kinakabahan sa ibang bansa tayo eh, 'di ba? Okay, let's move on to number 5. And number 5 is eSIM. Unang-una, yung cellphone nyo dapat kayang mag-eSIM. Okay? May capabilities ng eSIM. Yung luma kong phone is wala, Samsung. So, nagpalit ako ng Honor 400 which has the eSIM. So, ang maganda kasi sa eSIM, hindi siya physical SIM. Parang QR code lang siya. Bibilihin mo siya online. You can buy. I bought mine via Alipay. Bibili ka lang nun, tapos i-register mo pagdating mo na dun sa country kung saan ka pupunta. So, ito yung presyo na nabili kong eSIM. Meron yung 3 gigabytes per day. Tapos, pag 9 days, kasi kinumpute ko na eh. Okay? So, pag 9 days, 678 pesos. Which is not bad, di ba? 9 days na yon, 3 gigs per day ang bibigay sa'yo. Not bad na yon. Pero, ito yung nakakatawang part. Merong isang option doon, 100 gigs per day ang ibibigay sa inyo. For 9 days, is 1,216 pesos. Honestly speaking, kunin nyo na tong 1,216 pesos. Tapos, pwede pa siyang i-hotspot sa isa pang device. So, kung dalawa kayo, isa na lang sa inyong magbibili nitong eSIM. Tapos maghahati na lang kayo, 'di ba? Via tethering, hotspot. Ang laki ng difference from 3 gig to 100 gig per day. Eh ako naman syempre, akala ko kasi makakapag-vlog ako doon, I mean like edit and post every day. I was sorely mistaken kasi sobrang pagod na, sobrang kakalakad and all that. Pero ang laki pa ring bagay nitong 100 gigabytes. Lalo na siguro kung nagla-livestream ka. Like sa Kick or sa Twitch, 'di ba? Kasi tuloy-tuloy 'yun eh. Pwede kang mag-stream live or pwede rin sa Facebook or sa YouTube. So if you are a content creator or a vlogger, I highly suggest kunin niyo na tong 100 gigabytes per day. Moving on, number 6, doon na tayo sa Alipay. I think yung Alipay needs to have its own video. At hindi ko rin na-realize na ang problema is, pag nandito ka na sa Pilipinas, hindi na lalabas yung mga QR code dun sa China. Dun lang magagana yon pag nandun ka sa China. So, pag nandito, hindi eh. Pero meron kaming na-screen video yung wife ko para papakita ko na lang sa inyo siguro, tapos ipo-point out ko na lang kung ano yung mga dapat pindutin. So, that's going to be a different video. Pero ito lang masasabi ko. For the first time na nag-travel ako sa ibang bansa, never ako nagpapalit ng pera. Never kami nagpapalit ng yuan. Okay? Lahat ng bayad namin via cellphone lang, via Alipay. I can't stress this enough. Sobrang convenient ng pangbayad sa China. Kahit sa mga hole-in-the-wall types ng mga restaurants nila, kahit sa mga tabi-tabi, okay? Ito nga matatawa ka eh. Minsan nga may nakita kaming parang beggar, which is very few, parang konti lang ang nakita kong ganun. Yung mismong humihingi ng pera sa streets, meron silang sariling QR code. So, pwede nyo silang bigyan ng pera via Alipay.
kung very generous kayo. Imagine nyo, kahit sila, ganun sila ka-advance. Pati yung humingi ng pera, merong Alipay. Okay? I'll try to make a short video about Alipay. Okay? So, watch out for that. And lastly, ito yung mga additional apps na kailangan nyo. In my opinion, syempre yung translator app. And I'm telling you right now, kahit meron kayong translator app, sometimes hindi rin maganda yung pagka-translate. Nahihirapan din silang intindihin eh. So, just make it short. Yung wag niyo masyadong pahabain yung sentence. Yung maiksi lang, yung mga importanteng words lang. Kayo na bahala kung ano yung translator app na gusto nyong i-download. Currency converter. Okay, actually hindi nyo na talaga kailangan to basta kung alam nyo lang times, 'di ba? Kung ano yung multiplication, okay na kayo eh. Pero ako kasi tamad ako, so kumuha pa rin ako ng currency converter. So every time na may yuan, tinatype ko lang, lalabas na siya is either in pesos or in US dollars. Bahala na kayo. So, currency converter. And lastly, AMAPs. Very sad to say sa mga Android users like me, walang AMAP. Yung AMAPs, available ito sa iPhone. Ngayon, ito yung pinakamagandang app kasi ang ganda talaga ng pagka-explain niya. Sobrang dali sa train, if you want to walk, ito talaga yung pinaka-convenient. I'm telling you right now, ang Google Maps, pangit ang Google Maps using it in China. Ang magandang gamitin na app doon is AMaps. Okay? Which is only available sa iPhone. Buti na lang yung wife ko, naka-iPhone. So, yan, umaasa ako sa kanya when it comes to maps. Ito, some extra tips na bibigay ko sa inyo sa kapwa ko co-creators, di ba? Mga YouTubers out there. Medyo nahirapan akong maghanap sa China ng mga micro SD cards. Nag-try naman talaga ako maghanap kasi dami rin naming stores na nadadaanan pero nahirapan talaga ako maghanap ng micro SD card. So, kung pupunta kayo ng China, mag-stock na kayo ng micro SD cards dito. Syempre, yung magandang klase na, yung SanDisk and yung high-end quality na para hindi masira yung videos. Honestly speaking, nakakagulat ang China. I did not expect it to be that nice. Like, sobrang ganda niya. Sobrang ahead siya sa atin. Sad to say. Ang dami nilang ginagawa doon na sobrang convenient na hindi ko alam kung bakit hindi pa natin ginagawa hanggang ngayon. I think kaya naman natin dito gawin sa Pilipinas. Kung meron kayong mga questions, comment lang kayo sa comment section. Okay? And sasagutin ko as best as I can. Also, hopefully, and sana makatulong to video na to sa planning trip nyo going to China para mas maging smooth, mas maging masaya, mas maging enjoyable kayo. Pagdating nyo doon, sobrang no hassle, enjoy lang. Kain, enjoy. Alam nyo na. So, please hit a like and subscribe to my channel para makita nyo naman yung mga next videos na ilalabas ko during our China trip. Thanks for watching, guys. Bye-bye.